gobyerno natin, walang pagkilala sa dignidad ng hard work ng manggagawa tsaka ng mga tsuper natin. Kailangan namin ng suporta. Ang ihahain sa atin, Ayuda. Malalakas pa tayo. Yun ang sinasabi natin. Kaya natin magtrabaho. Huwag nyo kaming subuan ng kung ano-ano. Bigyan nyo lang kami ng pagkakakitaan. Nakikita din kami ng sapat. Na yung mismong gobyerno natin ang nagpapahirap sa mga mamamayan. Hindi ka malaya kung ikaw ay laging nangangailangan. Tuwan-tuwa sila kapag Ay. may crisis Kasi andyan na naman itong mga putang inang mahihirap na to. Papipilahin na naman natin. Gagawin na naman nating timawa itong mga mamamayang Pilipino. Lahat yung mga nakaupo sa gobyerno, pagka may krisis, wala silang magawa. Tang-inang yan, para saan pa tansyan kayo? Napapagod din kami. Tapos nakakapagod pa yung sistema na inihahain sa'yo ng gobyerno. Paano naman kami? Ang hirap Ang ekonomiya ay hindi yung mga kumpanya. Ang ekonomiya ay mga manggagawa, mga nagtatrabaho araw-araw para patakbuhin ang ekonomiyan to. Okay, magandang araw mga boss! Ganito na naman kami sa bagong episode ng Politikang Ino. Politikang Ino. Bago tayong special guest. Ayun! Ayun! Sakto. Orange warning. Orange warning. NDRRMO. NDRMMC pala. Nagtitaping kami habang bumabagyo. Putang ina, DRMC yan. Pinak-check na naman si Bongbong Marcos ng kalikasan. Dali. Bago tayo magpalawig, pakilala muna natin yung ating special guest. Ayun! Sikat to sa social media. Sabi ko sa inyo, hindi na lang simple itong politikang ina mo eh. May Walden Bello. Ngayon naman. Nathan Kimpo. May Nathan Kimpo. Ngayon, meron naman tayo. Sikat na sikat to. Iyari ang DOE dito. Best friend ni Sharon Garin. DOE, DOTR. Wala kayo lahat dito. Si Boss Mar. Balbuena. Ayan. Buena. Magandang araw po sa ating lahat mga boss at mga boss, maulan, tira nyo, basang-basa pa. Galing ka pang saan? Mga ano ba to? Politikang ina mo. Ayop kayo, mga putang ina kayo. Ayan. Bagay na bagay ka dito. Putang ina tong mga to. Tignan mo, hindi sana ako mababasa kung hindi nyo kinurakot yung Blood control. Nag-iinit na agad, nag-iinit. Nag-commute lang ako kasi tumirik yung sasakyan ko. Saan ka galing? Galing ako ng Tarlac. Puta layo. Wala naman ba? Baha. Baha talaga. Talagang, di ba, Region 1 ang tinamaan pero katabi kasi itong Oo nga Tarlac, pala, sa norte nga. Norte ang bagyo Naku, marami-rami tayong pag-uusapan ngayon. Putang ina, yari kayo. Pero dahil nga si Boss Mar ang ating guest ngayon, syempre, medyo transport muna ang Yun. ano natin, Oo. pag-usapan ngayon. Naku, mainit na mainit. Wala kayong masasakyan. Baha Wala kami madaanan. Wala kami Ba't ka madaanan. gumagapang dito? Direk, ba't ka gumagapang dito? Direct. Ayun, sige, umpisa natin. Yung fare increase, tsaka yung fuel subsidy. Bigyan ko lang context yung mga viewers natin. Yeah. Diba? Sobrang taas ng gasolina at crudo. Tama. Yung di ba? 91 ang diesel. 91 na ba? Oo, 91. Nagbabike lang kasi ako kaya di ko alam so syempre, ang gobyerno, ano sagot ng gobyerno na naman? Ayuda. Fuel subsidy. No? Pagkano yun, Boss Mar? May bibigay daw na dalawang klase ito Merong monthly. May monthly na. Ba? Tangina, 2,000 daw. Uy, Ang laki na ito. Kalahating Tapos, pultang. yung 10 piso na per liter na subsidy, ngayon ginawang 12 pesos na. Discount. Per liter. So, yung hinihingi namin na 2 piso, Na per increase. na per increase, doon na naman sa gasolinahan ibinigay. Yung 2 piso, doon ulit kinarga. Kasi ang gusto ng driver ay taas pamasahe. Kasi Tama? direktang kita ito sa mga driver. Kasi may pagkakataon na kapag pumila kami sa mga gasolinahan, offline yung apps na ginagamit. So, hindi mo makita. Hindi automatic na pumila ako doon, May discount. may discount ako. Hindi ganon. Ganun ba yun? Hindi Akala ganon. ko ba sa public utility ka? Hindi. Chine-check nila kung nandoon ka ba sa system nila. Ayun. Kahit minsan, kahapon may nagsumbong sa akin,
binato video. Ibang pump attendant o gasoline boy yung nando doon nung nakaraan, may discount siya. Oo. Nung iba yung Nung iba nagbago yung pump, may pumalit nung the following day, wala nang discount. Talaga? Wala daw siya doon sa Listahan. listahan. May ganyan pa May lang ganyan. problema. Kaya nagsama-sama kami na hindi lang ito manibela yung nakakaranas nung bulok na sistema nung inefficiency. pagbibigay, nung efficiency nung programa. So kaya lagi kong kinokol yung attention ni Sharon Garin. Kumari ko to eh. best friend. Putangin na. Alam mo, ikaw nagpahirap sa amin eh. Imbis na pagaanin mo yung buhay, yung biyahe. Pagpila mo, hindi automatiko na nagkarga ka, may discount ka agad. Hindi ganun. Kung hindi siya offline, wala ka sa listahan, or may cut-off. May cut-off pa. Putang ina, may Walang cut-off pa. oras. Cut-off na po kami. Anong reason? Basta cut-off na po kami. So, nabalik cut off kasi ubos na ang pondo. Hindi pa naman. Baka ubos na yung diesel. Ang putang na, hindi ko alam. Kahit Oo, meron. ubos na yung baka tanke. Maraming Baka ayaw ano, magbenta kasi discounted. discounted. Parang, Kumbaga, baka tinatamad na rin yung ano. Hindi ko alam kung sino talaga may kasi problema. gago minsan yung mga may-ari ng gasolinahan eh. Di ba kapag alam nilang pataas na yung crudo o Hindi gasolina, biglang sasabihin, ubos na. Wala Ubos na. na. Pag malaki yung yung increase nung diesel o nung gasolina, hindi na magbebenta yan ng linggo at saka lunes. Sabihin, ubos na siya. Aabangan niya yung Martes kasi kung 12 pesos nga naman yung itataas, 10 pesos, tiba-tiba ka doon. Paldo Tapos na naman. lumang stock mo pa yun. Kung 12 pesos, kahit ako, out of stock kami. Hindi, joke lang. Mali. Umulan kasi Umulan, yung internet. Anong dahilan nito ni DOE? Bakit, at saka ni LTFRB, bakit pinipilit nila fuel subsidy kung ang gusto ng mga driver per increase? Mas malaki daw yung maitutulong sa mga Kaya na mas alam pa nila sa drivers. driver. Sabi ko nga, kami po yung nasa kalsada, hindi naman kayo. Tama. Yun ang sinasabi namin. Kami, ito may mga kooperatiba, mga transport corporation, nagrereklamo kasama ko. Ibig sabihin, hindi talaga efficient yung sistema. Maganda sana eh. Kung talaga nabibigyan, pagpila mo, wala nang chechebureche. Di ba? Wala nang hinihingi na kung ano-ano. Minsan tumatagal kami dun sa gasolinahan eh. Yung oras, pera yun eh. Nakikipagtalo talaga. Hindi kasama kami dyan. Nakarang araw, nagkarga kami rito eh. Nakarga na. Tapos biglang sabihin, hindi ka kasali. Hold up. Hold up. Bakit ayuda? Siyempre, para pasalamatan si Pangulong Bongbong Marcos. Marcos. Siyempre. Sa kanyang kabaitan. Sa kanyang kagalingan. Sa bagong Pilipinas. Putang ina ninyo. Hindi lang yun. Alam mo, kaya gusto ng mga ganyan yan, mga subsidy, ayuda. Corruption. Kasi may Corruption. paldo. Paldo, syempre. Natapos nitong July yung programa eh. So, bago lang ito. Sa August 15 pa ipatutupad ulit yung per liter na subsidy. Yung 12 pesos. Yung 12 pesos. Per So, liter. itong nakaraang buwan, nagtapos na talaga yung programa nung fuel subsidy. Hinihingi natin sa kanila, sana kung ma-file mo yung ba tawag dito na House Resolution na magkaroon ng inquiry kung tama ba, nagastos ba ng tama yung pondo para doon. Kasi gusto ko bago ulit tayo Mag-renew ng programa. mag-renew ng programa, total may oras pa. Pakita nyo, hingin natin sa gasolinahan kung hingin ng DOE sa mga gasolinahan, magkano talaga yung nagamit at nabayad na ibayad nitong gobyerno doon. Kasi pagpila namin, sabi ng mga gasolinahan, hindi pa po kami nababayaran eh. Kaya siguro hindi mo kami binibigyan. Kaya ang naisip namin, fair increase na lang, diretso na sa amin. Wala kaming ibang kausap, wala kaming ibang pagpapaliwanagan. Masakit man sa ating mga manggagawa, sa taong bayan, sa mga ordinaryong Pilipino, papaano naman kami? Kasi ang taas na eh. Kung 91 pesos siya ngayon ang per liter, 95%. Itong buwan lang na to, bago magkagera, itong buwan lang na to yung itinaas. Grabe. 'Di ba? Isipin mo ganun siya kalaki tapos yung pamasahe namin Pareho pa rin. Kasi nga yung per increase na inapprove noong Marso,
sinuspend, hindi pa naipatutupad. Sinuspend piso na. lang ata yun, di ba? Piso lang yun, hindi pa binigay. Yan yung kailangan maintindihan ng mga kamanggagawa natin. Hindi tayo magkalaban. Hindi natin kalaban Hindi, ang mga magkadugtong ang bitukan natin. Kung eh, wala parehas tayo iniiwanan eh. ang nung nag-file kami ng petition na for per Per increase, nung na-approve yung wage hike, yung 85 pesos andyan na, pwede na. Pwede na. Pwede na tama. tayong doon sa nilalaman lang ng petition ko, malip yung suspension muna. Piso, And yung then, piso. yung piso. And then another piso, Peso. para makover Tama. yung losses namin nung mga nakaraang buwan. 6 Recovery. months yan ma-recovery. Oo. Tanginang yan. So, parang piso na lang yung hinihingi ko. Hindi na sana ganun kabigat. Oo. Kaso, tini-RO yung 85 yung pesos. 85 pesos, putang ina sabi ko. Yari na naman kami nito. Wala Hindi, na naman kami pupuntahan. Malilip naman yun. Illegal naman yung TRO. Malilip yun. Illegal. So, dapat nga, pwede ba nating hindi sundin yung TRO? Kasi illegal Dapat. naman siya. Di ba? Hindi. Dapat. Kayong mga ano ba to? Yung mga may-ari ng negosyo, Employer. mga kumpanya, mga employer. Hindi na, huwag nyo na sundin yan kasi illegal nga yan eh. Wala Tama. namang jurisdiction itong Korte. mga korte. Tama. Hindi na natin dapat pang ano. Halimbawa, malip. Kunyari, sinunod natin. Mako-cover ba yung itong buwan na to? Yung Yung mga hindi na Dapat. ibigay. Retro yan. Retro dapat yan. retro, di ba? Mm. Dapat, Kong, ganun. Dapat. Ano, kayang-kaya mo yan, Kong. Hindi, illegal talaga yan. Illegal talaga eh. Oo. Di ba? Pero yung kita mo tong response ng gobyerno. Puta, doon sa per increase. Suspended din. Suspended din. Itong sa dagdag sahod, Suspended din. Tapos ang sagot lang, igagalang po namin. Alam niyo, yung drama niyo, hindi naman nakakabili ng gas yan eh. Hindi Totoo nakakabili yun. ng bigas. Hindi nakakabili ng bigas. Punta ka ng punta ka ng... Bigas na isusubo. Oo. Kami na sinusubo. Hindi bigas, malinaw ah. Sorry, nagkamali. Ang bigas sinasaing. Hindi sinusubo. Hindi sinusubo. Okay. Pag pumunta ka Para ng malinaw. tindahan, hindi mo naman pwedeng dramahan na lang yung dramahan na lang yung nagtitinda. Kaya itong si Tolentino, drama eh. Ang drama mo, tol. Halatang halata naman na dapat medyo binabalibag yung putang ina bakit na ano. Pinarantado ko, di ba? Galit si Tolentino Galit dito. na galit daw sa akin si Tolentino. Sabi ko nga, wala akong pakialam kahit pumutok pa yung ugat mo sa galit sa akin. Hindi tungkol sa atin yung issue. Patupad mo yung dagdag sahod. Huwag ka madrama dyan. Duwag yan eh, Tolentino. Easy. Eh, kaming dalawa, ni Boss Mar, alam mo na, marami kaming best friend. Eh. Pero ang ang moral dyan, itong gobyerno natin, talagang walang pagbavalue doon sa hard work. Exact. Walang pagkilala sa dignidad ng hard work ng manggagawa tsaka ng mga tsuper natin. Biruin mo, kailangan namin ng suporta, kailangan namin ng dagdag na kita, kailangan namin ng dagdag na sahod. Ang ihahain sa atin, Ayuda. 'Di ba? Nakakawala ng nawala na yung dignidad na kung sino yung nagbabanat ng buto, makikita niyo yung value. Kung sino nagpapatakbo ng ekonomiya. Hindi nila makita yung value ng trabaho nila eh. Kasi ginagago nitong gobyerno eh. Tapos babansutin tayo dun sa ayuda. Para Para pasalamatan natin sila tapos para nakawin yung pera natin. Oo, parang may utang na loob natin sa kanila. Uy, puta, binigyan na kayo ng ayuda. Nababasa ko eh. Binigyan na kayo ng ayuda. Nagre-reklamo pa kayo. Hindi naman natin hiningi ito eh, pero hindi natin siya tinatanggihan kasi kaysa nakawin, tanggapin mo na lang. Yung mga putang inang nagbibigay kunyari ng ayuda na to, putang ina nyo ulit, ibubulsa nyo na naman. Tuloy mo. alam mo, kasi, kung ano, ang hirap eh. Yung trabaho namin sa kalsada, walang oras. Tama. Walang oras eh. Kailangan naming habulin ng habulin dahil hindi naman fix yung kita namin. Wala Boundary kami kinsenas katapusan. Kung hindi kami bibiyahe ngayon at hindi kami kikita ng malaki, kung hindi kami makakabiyahe bukas sa sakit ng katawan namin dahil 16 oras hanggang 18 oras na bumibiyahe yung ordinaryong tsuper. Tama. Napapagod din kami. Tapos nakakapagod pa yung sistema na inihahain sa'yo ng gobyerno. Ginagawa kang pulubi. Na-stress ka eh. Eksakto. Diba? Ginagawa tayong pulubi kasi namamalimos.
Namamalimos na tayo sa kanila eh. Malalakas pa tayo. Yun ang sinasabi natin. Kaya natin magtrabaho. Huwag nyo kaming subuan ng kung ano-ano. Bigyan nyo lang kami ng pagkakakitaan. Nakikita din kami ng sapat. Na Hindi naman makakabuhay. sobra-sobra. Hindi Hinihingi naman eh. sobra-sobra. Tingin ko kasi siguro nalilibugan yung mga pag nakikita yung mga tao na naghihirap. Oo, naghihirap sila, shit. Natutulungan ko sila. Hindi, ganito na tayo. Magpipiling hero Oo, sila eh. feeling ko, Oo. shit. Matutulungan ko yung mga Shit. kababayan ko. Tayo na, bigyan ko sila ayuda, shit. Ang galing-galing ko. Ang galing niyo! May ethics ba ako dito, boss? Real talkan lang to. Politikang ina mo tayo eh. Real talkan lang eh. Bakit ganyan mag-isip yung mga yan? Matatalino naman yung mga yan eh. Uy, may nagre-reklamo. Ayuda. Ayuda agad ang ano. Di ba pwede Yun lang, tapal agad. mag-usap-usap muna tayo? Ito yung nilalatag namin. Pag may nagreklamo, ang nasa isip, uy, pagkakakitaan na naman yung protesta nila. May nagrarally na naman, may magtitigil pasada. Subukan natin ng ayuda. Di ba? Yung 10% na lang na mapupunta sa Ako kanila. actually, hindi na ako Ako, dati parang sabi ko, ang awakening ko dyan yung COVID eh. Di ba COVID? Sarado lahat. Ang daming may naghihirap na ano. Putang ina, pinagkakitaan pa. Parang inisip ko nun, hindi naman siguro. Hindi naman sila ganun kasama. Putang na, hindi naman siguro nila pagkakitaan. Ayun, yun yung sinabi ko, boss. Yun, Oh, putang na, di ba yung Parmali? Parmali. Taka na, kahit magpalit Mga ka na magpalit demonyo ng eh, no? face shield. Face shield, di Kasi ba? nga, libre daw. Libre. Para Tapos hindi ka tamaan. yung supply kanila na. Putang. Pero, Hayop, pinagkakitaan. napakalaking- Pati bakuna. Bakuna. Napakalaking And never underestimate the evil in person. Kaya no? nga. Lalo na kung yung tao na yun nasa gobyerno. Tama. Yun na, Parang sinasabi si ko. Oh, Twisted yung mga yan. Ganun nararamdaman niya. Ellie. Oy, kasama ka dun ha? Taong gobyerno ka. Eh, syempre. Hindi naman syempre na corrupt din ako. Tangin na nakakainis lang eh. Pero ang sabi ko nga, ang paniniwala ko dyan, pero kailangan ko pa talaga ng pag-aralan yan, na yung mismong gobyerno natin ang nagpapahirap sa mga mamamayan. Para maging dependent tayo sa kanila, sa ayuda, sa mga Hindi, yan talaga gusto nila. Oo. Na-dependent ng tao. Sabi ko nalilibugan yung mga yan. Patronage. Huwag mo i-cut yung direct ha. Oo. Sama mo. Twisted. Ganun ka twisted. Sinasabi nga ni Torny dyan eh. Twisted utak na mga yan eh. Napakalibog sa pag-iisip. Napakalibog sa pag-iisip ng pagkakaperahan. Napakamanyak. Sabi Ang mo, mga Max. putang ina. Si Gabriel ba yan? Si Gabriel Gonzales. Gonzales. Tangin na napakamanyak sa pagkolekta ng pera tong mga hayop na to, di ba? Tama. Pagka parang ano ba, basta may kakabigin tayo na may kakabigin. Utangin na gusto namin habang buhay kayo maghirap at umasa sa amin. Umasa sa gobyerno. Para makontrol. Control kasi. Oo. Yun nga yung ano eh, dahil gutom ang tao, aasa yan sa bigay ayuda ng gobyerno, walang kapasidad na magtipid dahil ano yan eh, isang kahig, isang tuka. So hindi siya, wala siyang pondo. So ngayon, dahil wala siyang pondo, ang iisipin niyan kinabukasan, eh hindi ako pwedeng umabsent, hindi ako pwedeng Tama. mag-rally, hindi ako pwedeng sumama sa mga mass movement kasi kailangan kong pumasok bukas. May paborito akong quote ng Supreme Court. Diyan nakalimutan ko lang yung kaso eh. Sinabi niya doon, necessitous men are not free men. Yes. Hindi ka malaya kung ikaw ay laging nangangailangan. Exactly. Kasi kasama yun sa, di ba, may Maslow's May bago- hierarchy of May needs. bago akong Ah, natutunan. ah. May bago akong Hindi natutunan. ka, Maslow's hindi ka theory. tunay na malaya kung ikaw ay laging ganyan na isang kahig, isang tuka, hand to mouth. Yeah. Di ba? So, ano, ewan ko pa kung paano natin susunod. Puro ayuda gusto ng Paano gobyerno. tayo makakaalis doon sa dito sa inimbento nila na mga Crisis. na sistema na lagi na lang may crisis. Tuwan-tuwa sila eh kapag Ay, may crisis eh. Kasi andyan na naman tong mga putang inang mahihirap na to. Papipilahin na naman natin. Gagawin na naman nating timawa tong mga mamamayang Pilipino. Diba? Ganun ang ano nila eh. Ganun ang nasa isip nila. Ay, oo. Sino ba ang tatanggi sa 2,000 piso? Sino ba ang tatanggi sa 2,000 piso? Pinipilahan. 1,500 pinipilahan. Yung binigay na one time ng DSWD sa mga driver, 1,500 lang. May namatay pa sa pila. 5,000 kung ikaw yung may-ari. May So, magkaiba differentiation yun. pa pala. Meron. Eh, ganun pala siya. May ganun na may ganun na The devil is in the Alam mo, details talaga. Alam mo, boss, naiisip ko para talaga makinig gobyerno, ilang libong jeep meron eh.
Di ba? Puta, balagbag lahat sa EDSA yan. Nisip- Tangina nyo. Pwede, pwede. Tangina nyo, pagod na kami. Ang driving niyo yung mga Oh, jeep namin. balagbag Tangina nyo. namin yan mula SM North hanggang Magallanes. Hanggang MOA. Hanggang MOA. Tangina, hindi na kami magdadrive. Oh. Kaso wala, hindi nila na... Ay! Hindi, pag napuno na sa loop. Pero yan ang panawagan ko nakikita ko madalas mandebela ang talagang nasa frontline ng labanan. Isipin na lang natin to, ang daling baguhin ng sitwasyon. Pag nagkaisa, biruin mo, lahat ng driver ng jeep, naintindihan ko may mga pinapakain. Naintindihan ko may mga pangangailangan. Pero mga boss, Isang araw lang. may mas madaling paraan para mabago yung kalagayan natin. EDSA lang. Putay, balagbag natin lahat ng jeep doon. Sabihin nyo, Ito ninyo. sabihin nyo doon sa MMDA tsaka sa DOTR, sige, tow nyo, hindi kasa sa impounding area. Magkano ba ang multa pag ganun? Pag Impound. Impound. Magkano? 12. 12,000? 12,000. Oh, ipon tayo. Ipon. So, magkano? 1,000 Ganito na na jeep lang. times 12,000. Magkano yun? Hindi, aabunuhan ko na. Hindi, 12,000 ang isang kulay. 1,000 yun, tol. Huwag ka nagkapera ako. Hindi ko sinasabing ngayon. Huwag ka nagkapera. Di naman kasa sa ano yun eh. Hindi, biro lang. 12 million yun. 12 million Hindi pesos kasa yun. sa impounding yun eh. Hindi ka Lahat yan. kasi impounding. Puta, aapaw yan. So, siyempre, mamumroblema yung mga, puta, sige, impound nyo, 5,000 jeep yan. Po, kinainan nyo. Pag 5,000 na ngayon, pag 1,000 lang. Baka magkasubukan na nangyari sa amin to sa Welcome Rotonda. Yung ire-reker kami. Inaandar lahat ng mga driver yung jeep. Oh. Sasagasaan yung ano. Sabi ko sana, wag naman tayong umabot sa ganon. Kasi Sino sasagasaan? Si Gabriel? si Gabriel Go, Yan, kasi yan. nakakasigit Ayan. Easy. nang hinayang kami. Sayang. Oo. Nakita ko yun eh. Na-news yun eh. Nung bangayan ninyo ni Gabriel. Yung totoo doon, nung Ayan, una, yan. Kwenta. nandun kami sa EDSA, sa harapan ng Primex. Nagrarally kami. Tapos na kami actually. Pabalik na ako dun sa mga sasakyan namin, sa jeep. Yung iba, Disperse na. na kami kasi alas 12 na eh. Ganyan. Dumating kami doon alas 6 ng umaga. Ando ng HPG, LTO, lahat ng pinadalang kami, mga 2 6x na police, saka yung local police ng San Juan ata may sakop nun. Okay naman. Hanggang matapos kami. Tahimik naman. Dumating, putang ina, yung mga naunang dumating na mga enforcers, alam mo kasi naka-uniform sila eh, naka-long sleeve. Naawa ako, binugbog talaga. Sabi ko nga, hindi ito mga rallyista na gutom ito. Kahit ako, hirap ako, ito pinaparating ko sa inyo kasi magkakasubukan eh. Yung taong bayan na gutom, yung taong bayan na niloloko, yung taong bayan na pinagnanakawan, Pinagsasamantalahan. tapos pinagsasamantalahan at tinatanggalan ng kabuhayan. Doon ko nakita lalaban sila. Oo. Hindi mo pwedeng pigilan yun. Naku, Ikaw mabubugbog doon. ang hirap talaga. Kasi Usap tayo! Tangina, wala! Usap! yung damdamin yung damdamin ng tsuper, ang hirap palang kontrolin na pagka, putangin na. Pag andyan na, hirap na. Kaya mo ba kaming buhayin yung pamilya namin, ganyan. Tama. So eto na, andyan na yung MMDA. Bugbog sarado yung mga enforcers sa dami namin eh. Inaawat ko na lang, merong video yun, niyakap ko, sabi ko, Brad, umalis ka na rito kasi Nakita ko yun. pagka kinuyog ka nitong mga to, hindi kita matutulungan na. Kasi wala na. Saan pa ako lalapit doon? Kung pinagsusuntok ka na. Pero anong ginawa ba ng mga MMDA tsaka ni Gabriel? Bakit sila, na-agitate yung ano? Nasa gilid kami ng nakasampa doon sa gumilid kami. Sidewalk. Sa sidewalk. Kasi binigyan na lang kami para hindi kami mag-cause ng traffic. Yung mga jeep na sinakyan namin, papunta doon sa rally, pinagilid kami. So, mula alas 6 ng umaga, diba? ginilid naman namin. Kasi kung nakakaabala, umaga pa lang, tinanggal na. Tama. So, pinatabi kami. So, sumunod naman kami. Kung kailan pa uwi na kami, tsaka to dumating. Siyempre. Nagbida-bida. Bida-bida. Jollibee. Yun eh. Putang ina. Bida ang saya. Ang ano ko lang, hindi ko kasi siya napapanood nung mga panahon na yun. So di mo siya kilala. Hindi ko siya kilala. Ang akala ko lang, Facebook friend ko yan. yung kilala ko, yung mga naka-uniform. Dahil syempre, Kasi identifier. may daladalang mga motor eh, na galing MMDA sila, ganyan. Ba't nga ba di nag-uniform yung gagong yan? Biglang may gumanon sa akin. Hindi ka nga rito gumanon. Maangas. Hindi, ganun talaga siya. Kagad yung tagpanting. Tangina sino to? Parang Maangas. ako, ang impression ko talagang
na-traffic lang na galing sa Green Hills. oo, ganyan. akala mo Bumaba motorista. sa na motorista na civilian. Oo, kasi Civilian. civilian eh. Ah. Civilian Kasi eh. At hindi hindi nag-uniform nagpakilala. Wala nga ID. Ako nag-ID. Wala man lang, ako nga po pala si Gagong Go. Utang ina ka talaga eh. Ano ka eh, bastos ka eh. Bastos talaga to. Kahit na... Tapos, sinusutang ka? Hindi, ganun. Ginanon ako. Hindi ako Bastos eh, nanonood no? yan eh. Isipin mo, yung enforcer niyakap ko nga, Brad, umalis ka na rito. Kasi, magugulpi ka talaga dito. Kasi nung paglapit ko, tuk-tuk Babasusin dito. mo mga driver. Utang ina. Bugbog sarado talaga. Para ka Sabi ko, Brad, nagtampo sa umalis bigas ka na nun. rito. Tapos, nung paalis na, biglang dumating itong Gabriel Go. Pero syempre, hindi ko siya kilala. At nung oras na yun, walang nagpapakilala sa akin. Siguro, iniisip din ng mga kasama ko na kilala ko siya. Pero yung hindi- mga kasama mo, kilala siya. Kilala, may mga nakakakilala. Merong hindi din. Kasi Nakagaya parang ko. million views, million followers ata siya eh. Hindi naman. Tapos, paglapit niya, tignan nyo, nakaka-traffic kayo, ganun kaagad. Hindi ba lang ako yung taga-MMDA, ako Walang yung... pakipakila- walang intro-intro, ano? Oo. Mainit kami. Kaya sabi ko, Mainit, sino to? Kumbaga, gutom. parang tumitingin ako dun sa paligid ko, wala bang aawat dito. Kasi putangin na to, pag sinuntok ko to, Maliit lang ba? Maliit lang. maliit lang eh. Maliit lang ba si Maliit Gabriel? lang, oh. Maliit. Pangit pa. Hindi, Pangit ugali. ang problema dyan kay SCOG siya, eh, di ba? SCOG. Ano yung SCOG? Special Clearing Operations Group. Okay. So, Yung siya may yung, dati siya yung kay mga Nebriha? nagtitiyak na yung mga mabuhay lanes, yung mga ganyan, malinis lahat yan. Pero yan, maangas lang yan sa ordinaryong Pilipino. Kasi nung Oo, rally si ng Chavit. Pag kay, IMC, wala, di ba? Pag kay Chavit Singson, ang dumaan, opo. Yes po, Opo, yes po. Opo. Ganun yan. Typical. Tapos sasabihin niya, ba't kayo nagagalit sa akin? Pinapatupad ko lang yung batas. Ulul. Yung batas, pag nasa posisyon ka, pag nasa kapangyarihan ka, special treatment. Pero pag mislead, jeepney driver, ordinaryong Pilipino, teacher nga, nag-viral yan dahil sa teacher. Pinahiya niya yung teacher. Walang problema kung doon sa panguhuli. Kaya nga eh, yung pamamahiya. LTO, pag hinuli ako, HPG, hinuli ako. Wala naman nagba-viral na ganyan eh. Hindi kami nakikipag-away kasi hindi kami binabastos. Hindi, although meron silang body cam, hindi ina-upload para pagkakitaan, siraan, ipakita na hindi sumusunod, matitigas ang ulo yung mga Pilipino. Hindi nila pinapakita ganun. Tikit ka agad. Oh, Tama. sin mo na Tapos lang na. doon. Oh. Tapos na. Hindi, siya iba eh. Wala nang drama, wala nang pamamahiya. Siya iba. Yun yung binabatikos natin sa kanya. Ang sabi naman ng gagong boss niya, Sino ba boss niya? paring Don Don Arceo. Don Artista. Artes. Si Artes. Sabi niya, para daw maipakita sa taong bayan na may tinatrabaho sila, may ginagawa. Hindi, isa rin ulol yun eh, si Oo. Artes. Ay, 1.7 million followers Ay, siya. 1.7 million siya. Oo. Kasi siya, ang sabi niya, serve the people. Progress for the Philippines. Wow. Puta, pang senador, oh. Hindi, si Artes, isa rin ulol yun eh. Bakit? Hindi, na ano yan eh, yung mga tawag dito, may mga project yan sa EDSA before eh, na binatikos din yun si Artes. Yung mga project ng MMDA, infrastructure, tapos pagdating doon sa traffic management, wala naman kasing background yan si Artes eh. Hindi ko kilala yun. Hindi siya traffic systems expert. Oo. Hindi siya urban, wala nga siyang background sa Urban development. urban planning. Finance ang background niyan, nailagay lang sa MMDA. Ah, Sige, paano mo susolusyonan yung yung traffic? Wala ka namang urban planning background. I-content. Oo. magaling umimbento lang Kaya ng tingnan mo, yung mga nasa MMDA, mga walang background yan eh. Mga pasikat lang din yan eh. Pang-diba. Oy, FB friend ko si Gabriel Go, at alam ko naman, maintindihan niya tong pinag-uusapan natin. Kasi kapwa, yung lingkod bayan din yan eh. Pero yun nga, lingkod bayan, huwag ka naman pare, Oo. Gabriel, huwag ka naman ganun kaangas. Putang na. Lingkod bayan ka, pinapasweldo ka namin. Tama. No, ibigay mo yung respeto sa diyan kasi masusukat ang ano ng tao eh. Tama. Yung karakter ng tao. Kung paano mo itrato yung pinakamababang janitor o servidor dyan hanggang sa pinakamataas na kilala mong tao. Doon mo masusukat yung tunay na karakter eh. At kung pinapakita mo ganyan, pare, Gabriel, na binabastos mo yung mga common na mga manggagawa, ano expect mo?
babasusin ka rin niya ng pabalik. Pwede mo namang gawin yung panguhuli pagko-content mo ng respeto. Di ba mas maganda yun? Oo. Tama. Di ba? Kasi pinapasweldo ka namin, pare. Oo. Wag kang bastos. Ayun. Walang bastusan kasi. May ano yan eh. 'Di ba? Respect begets respect. Ayun. Galangin mo muna, pre. Respect. Ano? Bigets, gets. Respect. Gusto ko nga Bigets. gusto ko nga makasama ulit namin siya sa rally. Oh. Nung Para dadating bugbugin siya. niyo ulit. Easy. Baka sabihin, buta ina ito, pinagbabantaan na ako. Pinagbabantaan na ako, sabi, buta ina. Hindi naman, wala naman. Hindi naman. Pare. Kikilitiin ka lang naman namin. Oo, ayos tayo pare. Ayos mo ka. Oo. Ikaw, respect begets respect. Ikaw, kung makapagmura ka rin sa content mo. Ganun talaga. Paano kayo respeto niyan? Hindi. Ang pinatutungkulan natin, walang personalan. Ano to, pinatutungkulan natin yung function ng gobyerno at ng mga opisyal nito. Walang personal. Hindi. Pero si Eddie naman kasi, punching up eh. Oo. Yung mga minumura na nito, yung mga nasa opisyal na, Wala baliktad naman. sila ni Gabriel Go eh. Oo. Napakabait nito sa mga manggagawa. Pero pag sa mga opisyal ng gobyerno, pinagmumura niya. Si Gabriel, baliktad ang puta. Katulad nitong putang inang Tolentino na to. Putang ina, bigla na lang nagsawalang kibo. Di ba? Nalungkot. Hindi, nalungkot naman siya. Nalungkot daw siya. Nalungkot kasi Nire-respeto daw. hindi ko maintindihan yung emosyon mo, boss. Putang ina, parang ablo. Putang ina. Pero tingin ko magandang i-explain kung bakit ganun ang reaction ng manggagawa, pati ng ni Ellie, no? Ako tingin ko kasi, nung sinuspende yung TRO, no? Yung dagdag Yung ng TRO ng TRO nung yung- TRO yung 85 pesos na salary increase sa NCR. Ako dapat ang ginawa ni Tolentino, in-insist niya kasi abogado siya, alam niya Oo. illegal eh. Ayun. Alam niya artikulo. Ayun. Hindi dapat niya sinabi na nalulungkot ako. Parang kasi gusto niya sabi, wala na akong magagawa. Ayun yan. Puta, Secretary of Labor ka, ang trabaho mo, ipatupad ang batas. Di ba? At dapat panindigan mo, illegal yung TRO. Kaya kahit anong mangyari, ipapatupad ko tong wage Ayun. order kasi yan ay trabaho ko. Yun. In-encroach ng Judiciary. korte o yung aking trabaho, hindi ko siya susundin. Kasi ang public officials naman kasi, ay kayo lang ay dapat sumunod. Di ba nasa oath of office Tama. yan? To the legal orders of duly constituted Authorities. authorities. Hindi nga legal yung order Kaya eh. nga eh. Di ba? Pwede mo ngayong questionin. Diba? Pwede mo nga yung hindi Tama. sundin. Tumalon siya sa So Help Me God. Tayo na haba yun. Yung tulos sa bigat Alam mo, agad. kung ako ang PR ni Tolentino, ipapasabi ko sa kanya, nung labas nung TRO, sabi niya, papatupad ko ang batas, ang wage order, kasuhan na ako ng mga employer kung gusto nila akong kasuhan. Attorney Jefford Dolly, Secretary! Diba? Kasuhan ninyo ako kung gusto niyo akong kasuhan. Pero ipapatupad ko ang batas dahil yan po ay ang aking mandato. Dapat. Ganun. Putang ina, hindi yung malamya-lamya. Di ba na? Tsaka, bilang yung sa pag-analyze ng PR niya, no? Kung talagang gusto niyang bumalik sa Senado, ito yung pinaka-turning point niya. 'Di ba? Alam naman natin mga Pilipino mahilig yan sa strongman eh. 'Di ba? Wala akong pakialam sa order ng korte. Ipapatupad ko 'yan kasi ito sa mga manggagawa. O di sana plus points ka ngayon, plus boto ka ngayon sa mga manggagawa. Huwag nila iboto. Putang ina nangyari. Di minus ka ngayon kasi Wala sorry na. ka. Oo, wala, malamya. Nakaasa ka dun sa mga employer eh, malalaking employer. Employer din naman ata kasi siya eh. Baka ikaw pa nag-arkitekto, putang ina nyo, puntahan nyo na dun sa Pasig, mag-file na kayo dun ng TRO. Baka ikaw pa nagutos, gago ka eh. Kaya boss, nagtatanong lang. Easy. Nagtatanong. Kailangan mong sagutin yon. Baka nga palabas mo lang tong 85 pesos na to. Pero hindi mo na pwede tong bawiin na nagmamaang-maangan ka. Alam mo boss, iba yung tanga doon sa nagtatanga-tangahan. Kitang-kita naman na nagtatanga-tangahan ka. Alam mo yung bandong ka na sana eh. Kaso lang halatang scripted. Kung hindi ka sana naging bobong ganun. Hindi mananalo ka sana. Suportahan ka sana sa 2020 eh. Thank you, Boss Mar! May bago nang kagagalitan si Secretary Tolentino. Putangin mo, bobo ka boss. Ang lutong din ng mura niya. Bagay ka talaga sa podcast sa total eh. Bagay ka. Bobo na ito.
Alam mo, boss? Sasabihin na naman, sinasawsawan ko, putang ina, paano kami magpataas nga ng pamasahe? Gago ka. Putang ina, pinabayaan mo lang ang bawiin. Wala na tayong magagawa. Boss, meron kang magagawa. Kaya ka nilagay dyan. Sekretary ka eh. Sekretary ka. Putang ina. Hindi, alam mo yung palamuti na, hindi ko na ma-explain. Ituloy mo na lang. Kasi, Para kang ano lang dyan, design. Display. display. Alam mo yung mga decal na nilalagay sa sasakyan. At alam mo yung kabayo na nakaganon Sa jeep. Sa jeep. Oo. Boss, buti pa yung gumagalaw pag maanda. Ganun eh. Hindi, sabi niya, nung lumabas yan after ng isang meeting, parang may period yung bawat word eh. Nagkaisa ang mga manggagawa at mga employer. Kasi nabubukit ikaw. Kaya may bago. Secretary Tolentino, si Boss Mar. Meron lang tip sa'yo. Konting payo. Putang ina. Boss, tigasan mo naman. Puta na, paano may papasok kung malambot? Paano may papasok yung sahod? Easy. May papasok, kailangan matigas ka. Kailangan papasok yung sahod. Tama. Tama mo, piso nga, hindi nga kami maaprubahan, no? Parang awa mo na, ipaglaban mo. Yung mga manggagawang Tama. Pilipino. Hindi yung putang ina, nagmumukha kang hindi lang puppet eh. Ano? Basta. Basta yun. Sa susunod, abangan mo. Ay, pero, maiba ako. Palipat ako sa jeepney modernization. Ayan. Ano lang balita doon? Ito, bangkarote, awa ng Diyos. Ang mga putang ina nagpasimuno din, sila lang yung kumita. Kami yung sumalo, yung mga transport cooperative, transport corporation na nag-modernize ang sumalo ng bigat. Isipin mo to, tanga na ng pinakamababa dati niyan, 2.5 ang million ang Kada bawat isa. unit. Kada unit. Sabihin mo na 45 million kasi may minimum eh. Dati 15 units kaya nga pinag-split kayo eh. Pag umorder ka. Pag umorder ka, principal pa lang 'yon. Sa loob ng 7 taon, 75 million nga mo na. Tapos ang pamasahe, gago kayo, putang ina 13. Pero kayo, yung mga Ano kami? member mo sa Manibela, hindi kayo nag-modernize. Hindi kami nag-modernize. Matigas ulo namin kasi putang ina nyo, nanakawan nyo lang kami. Pahihirapan nyo kami sa pagbabayad. Di ba? Uy, ito kikita tayo dito. Magkakaroon kayo ng mga advertisement. Oo nga. Gago. Putang ina, hirap na hirap. Alam mo, kakapost lang namin yung mga taga Bacolod. 8 out of 11 na transport cooperative Sa Bacolod. corporations pinadalan na ng ano ba to? Replebin, malamang. O ng bangko na hahatakin na yung kanilang mga unit. Hindi makabayad eh. Tapos hindi na makabayad noon. Hindi na makabayad yung mga kasama namin noon. Tapos nagtaas ng diesel na hindi naman bumababa. Tapos pareho pa rin pamasahe. Double wami na ang taas nung Binabayaran mo interest monthly. na monthly. Tapos ang taas pa ng krudo. Wala Oo. nga. Di ka nga makakabayad. Triple whammy pa kasi pati whammy. pamasahe. Oo, pati pamasahe, hindi ka bibigyan. Alam mo, minsan, ayoko nang sanang sabihin, minsan, pagka may nagbigay sa amin malaki, hindi na natin sinusuklian. Kasi nga, sabi nung pasahero, inyo na po yan kasi nakakaawa. May mga din ganong kayo. ano rin, Oo. mga Kaya bait gusto na. ano. namin, halimbawa, 13 pesos yung pamasahe. Hindi na kukunin yung sukli. Gusto din namin maligal yung yung 2 piso na hindi na kinukuha ng mga pasahero. Kasi minsan, kukonsensya pa yung driver eh, di ba? Kasi minsan, meron din talagang ayaw na magbigay, baka hirap din talaga sa buhay. Tama. Gusto natin na matulungan tayo ng gobyerno na mailigal yung hinihingi natin. Binibigay ng taong bayan. Ganda nun na mayroong pwedeng gawin eh. Yung very decisive role ng government Oh. sa pagpasok doon sa pangangailangan at problema ng taong bayan. Pero napaka-passive eh. So yung gobyerno natin passive, parang observer. Sige, ganyan lang gagawin nyo. Sige. Ganyan yung neoliberal paradigm. Kasi na yung gobyerno hindi dapat nakikialam sa mga Laissez-faire, ganun, diba? Mabalik ako free dun sa market yung lang dapat. modernization na binabanggit. Kanina nabanggit mo, yung Antipolo, ikaw ba? Oh, Antipolo. Marami na doon ang naka-junk na nasa yarda na lang, Oo nga, nasa nag-viral yung mga mga yun. garahe na lang. Marami na.
Pero yung inutang ng transport cooperatives, transport corporations, Sinisingil pa rin. pera pa rin ng taong bayan yun. Inutang namin, niloan yun sa Land Bank, sa DBP na galing sa pera ng taong bayan. Walang bumalik. Kaya noong 2024, kung di ako nagkakamali, August ng 2024, in-stop na ng Land Bank at DBP yung Yung loan. pagpapautang, yung loan, kasi nga, hindi na nakakabayad yung mga transport Tama. cooperatives. Paano yun? Di ba papatupad pa rin daw nila yung modernization? Siyempre, kung may mananakaw, patutupad talaga yan. Pero di ba parang sinuspindi lang? Sinuspindi lang. Hanggang kailan? Hindi. Hanggat walang mananakaw, siguro. Ganun. Depende. Pero alam mo, ang ugat ng lahat ng to, pera lang talaga. Kasi Tama. itong modernization ng itong mga jeepney, pinaboran lang dito yung mga supplier. Ayun, yun. Narinig ko yan. Hindi para ma-modernize yung mga sasakyan ng mga Pilipino. Yung may mga padrino dyan sa Oo. LTFRB. Isipin Ayan, mo DOTR. yung mga pioneer na gumagawa ng jeepney, Saraw. Saraw, Francisco. Rizal Motors. Oh, lalo na yung mga gumagawa dito sa Antipolo. Yan. Oo. Mga Malagueña, Hataw. Dami, ganyan. dami. Hindi sila binigyan ng certificate of compliance. Pero Yung kaya nila certificate of tama. compliance para maka-loan kami itong mga local manufacturer natin. Na yun ang bibilin. Maka-mass produce sila. Kasi nga naman, itong mga kababayan natin na local manufacturer, walang malaking pondo. Tama. Hindi makautang. Mm. Hindi makapag-mass produce. Hindi makasabay. Mm. Kaya yung pinaburan lang, itong mga Chinese. Oo. Maganda sana. Pangalan yan, Durabuilt yung pangalan. Durabelt, JMC, Puro Chinese Hyundai, owned yan eh. meron din. Di, pero magandang entry point ata to sa industrial policy. Halimbawa, yan, problema natin ngayon, paglikha ng trabaho. Ayan, kung ang gobyerno, binuhusan ng pondo itong mga local manufacturers natin. So, uunlad yung lokal na industriya, magpo-provide ng trabaho sa local employment. Tapos ang makikinabang din yung local economy Putang na, natin. hindi nga pondo na lang hinihingi. Kaya nga Certification na Ang lang. certification Puta ng eh. inang Ang yan eh. hirap pa eh. Bakit yung mga mga imported na to, nabigyan ka agad? Dahil may pera sila, dahil may Alam na sinubo. natin to Alam pa. mo, Alam may na under natin. the table yun. Hindi man lang kami binigyan, tangina nyo. Kaya ako nagwawala, hayop kayo. Pero binulsan nyo lahat? May naalala ko isang instance, nag-present ang Francisco Motors sa Kasaraw. Oo, Na- parang showroom na Oo. ng modern jeep. Wala, hindi na ganun. Oh, mas malaki yung kapasidad nila. Tsaka mas scientific. Oo, standing yung Tsaka pinare-preserve yung cultural, Oo. yung itsura nung jeep. Naka sa konteksto ng Pilipinas. Oo. Itong mga karo yun eh. Karo. Baby bus nga tawag ko doon. Walang suporta ang gobyerno kung wala silang makikickback. Yun ang masaklap. Yun ang boss, masaklap. mga boss, kasuhan mo na lang siguro. Putangina. Hindi ko na alam din gagawin eh. Putangina, gusto ko nga tumakas na lang sana rito eh. Mag-abroad na lang eh. Oo, putangina. Sabi ko, nadagdagan yung kaaway ko, napunta ako sa Department of Energy. Minsan tumatalon ako sa mga puno. Ang putangina. Dati, LTFR bilang LTO. Oo. Naging DOTR. Sila lang DOE. dati yung kabangga ko. Kasi Putangina ngayon. syempre, natural na makakabangga yung DOE. Oo. Kasi spokesperson ng yan eh. Ng Petroleum company. Petron, ng Meralco. Putangina, bangag na bangag ang itsura. Secretary Garin, alam mo, simula nung napunta ka sa gobyerno, lalo kaming naghirap. Walang yaka. Tama. Alam mo, walang nagawang mabuti. Mm. Kumbaga sa, ano ba tawag dito? Kumbaga sa kuryente. System loss ng gagawin. Kung nagbabayad ng taong bayan, pinapasweldo ka, tapos Wala napapala. wala kami napapala Siyempre. sa'yo. Ikaw pa yung parang dahilan. Hindi lang parang, ikaw yung dahilan kung bakit kami naghihirap. Kausapin lang siya. Pero mo, magkano ang kinita ng mga fuel companies? 'Di ba? Sa isang taas Yung lang windfall profit nila Grabe. ng gobyerno at saka Oo. ng napakalaki. Kasi pati yung VAT, tsaka excise tax. Grabe. Oo, kaya- Easy money. Kaya sabihin lang kay Secretary, huwag ka na masyado mag-ano dyan. Ito. Oo, hayaan mo na yung magmumura nila sa'yo. Putang ina. ito- Hindi nakakabuhay. Ito na yun. 10 milyon. Okay na yan. Buwan-buwan may 10 milyon ka. Putang ina. Nagtatanong. Nagtatanong lang kami. Tanong lang yan. Tanong lang yan. Baka buwan-buwan may 10 milyon ka. Baka naman. Bawasan mo naman. Ambon ka naman dyan. Ambon ka naman dyan. Paalog ka ha? naman, Secretary.
Pero nakaka-frustrate nga yung ganyan talaga, no? Lahat yung mga nakaupo sa gobyerno, pagka may krisis, wala silang magagawa. Nagka-krisis sa kuryente, puta, wala kaming magagawa. Si Garin, nagka-krisis sa petrolyo, may old regulation, wala kaming magagawa. Tiniyaro yung wage increase, si Tolentino, wala kaming magagawa. Putang inang yan, para saan pa tandiyan kayo? Gobyernong walang magagawa. Putang ina. Ganun na ba ito? Ganun na ba ang gobyerno natin? Ba't pa dati Alam mo, pinapasweldo yung mga gusto yan? sana nating magtagumpay ito eh. Kaso lang ano. Ang ganda na sinabi ni Boss Mar. Gusto naming magtagumpay yung mga nasa gobyerno. Kasi ang pagtatagumpay nila, Tagumpay mga nating mahulugan lahat. na pagtaas ng buhay ng mga manggagawa. Pero hindi magtatagumpay ang mga yan. Ah. Sure ako dyan. Wala eh. Kasi yung interest nila, hindi naman para sa taong bayan. Kaya, Wala na. Hindi matagal pa na panahon na mababago yung sistema. Tama. Matagal pa kung ganyan ng ganyan yung mga Kaya- mailuluklok sa gobyerno. Kawawa ang Kaya sa mga kamanibela natin, ang dami natin, mga kamanibela at mga kamanggagawa. Ilang jeep yan, di ba? gawin lang nating parking lot ng Kung ang EDSA, lahat no? ng jeep babalagbag sa EDSA. sasabayan naman ng mga manggagawa ngayon. Oo. Isang araw lang, hindi magtatrabaho. Mm. Ay puta. Sunod agad yung mga yan. Kaya kailangan natin maintindihan mga boss na yung kapasahan para baguhin din yung buhay natin. Nasa atin din yun. Isipin na lang natin yan yung lagi kong iniisip ko. Paano ko ba mababago tong kalagayan ko? Hirap-hirap pagising ko, ang hirap. Bago ko matulog, ang hirap. Putang hanggang sa panaginip, ang hirap. Paano ko babaguhin yan? Kumilos tayo. Tama. Kumilos tayo. Tama. Yun ang talagang kailangan gawin. Kasi, alam mo, pinaglalaban mo na. Tangina sila pa'y galit sa'yo na pinaglalaban mo. Pero kapag naaprubahan, number 1 pa silang nagdireklamo na bakit hindi kami nakakuha? Bakit kami hindi nakikinabang dyan? Itinaas na nga yung sahod. Kasi naman po, makiisa kayo. Ayan. Makisama kayo sa laban. Hindi po pwedeng Ayun. kami lang. Ayun. Huwag niyang Hindi po pwedeng iasa kay ikaw lang. Ma'am at kay Hindi Ellie. po pwede. Tama. Kaya nga sinasabi ko, putang ina, 3 kami nagrarally doon sa harapan ng LTFRB. Sino makikinig sa amin doon? Oy, putang ina, padampot nyo nga sa pulisya. Wala. Walang media. Kasi konti kayo. Di ba? Tama. Tsaka ito yung Maki, di ba nilabas ko yung content ko regarding doon sa patupad ng wage order. Ayun. Ngayon ang nakalagay doon, ang mga comment ang dami. NCR lang yan eh. Bakit kami sa probinsya hindi? Tama naman. Tama. Ba't sa probinsya hindi? Kasi ganito po ang nangyari. Nung sinuspend o tiniro yung wage order, nagrally ang mga manggagawa sa harap nung RTC para questionin. Ngayon, nagkaroon ng knee-jerk reaction tong si Secretary ng DOLE natin, kinabahan. So, ang nangyari, tutuloy natin yung kahit may TRO. Kasi yun ang epekto ng mga manggagawa na lumalaban doon sa NCR. Tama. Ngayon, bakit sa probinsya walang ganong activity? Kasi hindi naman tayo nagrarally, hindi tayo lumalaban, hindi tayo nagsasalita. Hindi nakikilahok. Hindi nakikilahok. Naghihintay lang tayo na, hindi sige, kaya nyo na yan. Para kasi one tamad, nag-aantay ka lang ng mahulog na diba, bayabas. Yan ang nagiging problema sa atin. Isipin nyo, Cebu. Puta lahat ng Cebuano. Punta dun sa Regional Wage Board. Oh. Yari. Ang dami. Puta, nakita, napanood ko yun. Oh, tsaka yung si Ellie, siya yung sumisigaw dun sa Regional Wage Board pag merong consultative hearing o public hearing niya, no? Gawin natin one time. Di sa kailan ba yung susunod na Calabarzon? Hindi ko pa alam eh. Oo. Kakatapos lang. Hindi, puntahan yung dulo. Yung dulo. Oo, yung huli. Iniimbitahan natin lahat ng mga kamanggagawa natin. Mga kamanggagawa natin sa Calabarzon, kung kailan yung hearing, dumugi natin one day lang. Oo. Kung maka 100,000 tayo doon sa lugar nung sa tingin ko kakabahan yung Regional Wage Board, yung Region 4, kakabahan yan na magbigay sa atin ng barya. Oo. 'Di ba? Makita niya yung buhos ng mga tao na galit, gustong itaas ang sahod na 90 pesos ang diferensya ng sahod natin sa NCR, nakalapit naman natin. Tama. Matatakot yan, magbibigay yan, baka mas mataas pa yung ibigay sa atin kaysa sa NCR. Yan, antayin nyo. Di ba? May jeep sa EDSA, may rally sa Calabarzon. Mm. Puta, yung mga manggagawa, titigil pa ng trabaho. Oh. Sabay-sabay na strike, no? Oo. Yan ang pangarap natin yun eh. Oh.
Kasi- Kasi maipakita kasi yung sabay-sabay na strike, jeepney strike, tapos strike ng mga sa kumpanya. Kasi doon lang marirealize nung mga nasa gobyerno, ay putang ina, mga manggagawa pala at ordinaryong Pilipino nagpapatakbo ng Pilipinas. Putang ina, kapag ka pala nagkaisa tong mga to, walang transportasyon, walang mabubuo na kahit anong produkto, walang serbisyo. Ang ekonomiya ay hindi yung mga kumpanya. Ang ekonomiya ay mga manggagawa, mga nagtatrabaho araw-araw para patakbuhin ang ekonomiya to. Doon lang marirealize sa mga yan, putang ina, kailangan kong pangahalagan at alagaan itong mga to, ang mga manggagawa. Kasi nga, sila ang nagpapatakbo. Ngayon, di nila na i-realize yun eh. Kasi hindi nagkakaisa eh. Titigil ang ekonomiya at ang mangyayari dyan, magugulantang ang gobyerno na sige, ibigay na natin yung gusto ng mga manggagawa kasi kontrolado na nila tayo. Kasi ngayon ang mindset natin, asa tayo sa gobyerno. Pero ang talagang kapangyarihan natin, nasa manggagawa. Ang talagang kapangyarihan para kontrolin ang gobyerno natin at pasunurin ang mga politiko na yan, nasa mga tao at mga manggagawa. Pupunta na ako ngayon sa EDSA. Kaya nananawagan tayo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga manggagawa, sa mga tsuper, makilahok kayo. Ayun. Makilahok kayo kapag ka mayroong Wag puro mga keyboard warrior. maghihintay na lang. Kung maghihintay na lang ho tayo na merong darating sa ating biyaya na kumbaga, Galing taas. galing taas, wala pong darating kung hindi tayo magkakaisa. Kaya magsama-sama tayo at nang sa ganun maipanalo natin yung laban na oo, nandiyan tayo sa ibaba, pero hindi ibig sabihin, kayo yung may hawak ng buhay namin, kayo yung may hawak nitong ekonomiya kung wala talaga ang mga manggagawa, wala ang mga nasa pampublikong transportasyon, hindi po mapapalago ang ekonomiya ng bansa natin. Yun. Sige. So, ayun. Ganun na. Oo nga. Lumalalim na tayo. So, doon na siguro. Okay Alam ko, na. bugbugan na to. Pero nagpapasalamat kami kay Boss Mar. Boss Mar, thank you. maraming salamat. Salamat. Ay, Sa susunod na mumurahin natin. gumaganda na yung mga guest natin. Dapat maging regular natin si Mar. Oo nga, Bagay na bagay eh. Ako rito. Di ba? sa mga gusto pong mag-guest sa amin, yan. Kita niyo naman mga... Bigatin na kami. Oo. Hindi Sige. naman po kinakailangan magmura, pero hindi rin namin kayo hindi rin nila kayo pinipigilan. Kasi ano yan ang damdamin natin. Para ilabas lang yung ano. May yung mabuti tunay. kang ginagawa sa bansa natin, yung mga tao na inaasahan natin na nasa gobyerno at na nagsisilbi sila ng tama sa mamamayang Pilipino, hindi kayo makakatingin ng mamumura. Tama. Mamahalin namin Re-respeto kayo. namin kayo. Tama, mahalin. Bigyan ng Viva Max. Mali. Viva Murahin. O mga putang ina nyo, hanggang dito na lang muna. Yung mga walang hiya. Pero magpapatuloy ang laban ng buhay. Ayan. Laban ng mga manggagawa. May bago ng ano, may O bago ng mga ano dito. politikang ina nyo. Okay. Ako po ulit si Jen ng Batas Manggagawa. Ako po si Eli ng Eli San Fernando. Ako si Adrian ng abogadong manggagawa. At kami ang Politikang Politikang Ginamo. Ginamo. Cut direct. Putang ina. Maraming reels na pwede yan si Boss Mar. Boss Mar, yun ang maganda. Wag ka na rin kaya. Puro reels ni Boss Mar. Ano yan eh.